called you brother. Once I thought the chance to make you laugh was all I ever wanted. And even now, I wish that God had chose another. Serving as your foe on his behalf is the last thing that I wanted. This was my home. All this pain and devastation, how it tortures me inside. All the innocent who suffer from your stubbornness and pride. You who I called brother, why must you call down another blow? Let my people go. Thus saith the Lord. You who I called brother, how could you have come to hate me so? Is this what you wanted? Then let my heart be hardened, and never mind how high the cost may grow. This will still be so. I will never let your people go. I will not let my people go. Mayong buntag, kinsay andam na maminaw sa pulong sa Ginoo. Musyagit daw, amen. Praise God. Kay interesado yun, no? Maminaw sa pulong sa Ginoo. Anyway, sa ato ang video nato nakitaan karon, murag naa na tay hint, no? Kung sa ato ang possible topics karon kabuntagon. Salamat kayo sa opportunity nga natagaan na pud ta og time nga maka-share sa pulong sa Ginoo. Actually, last year, mga December, masiguro to after sa kuang preaching pod for Sunday. Mangutana po ko na sa Ginoo, Lord, kung taga na po ko schedule magwali, unsa po na akong topic? And sige ko tanaw og balita, kay ganahan may ko current events ba, na medyo, ang topic man gyud ato last year, kay about Yolanda, tama ba no? About Bagyo. And naisa ka report sa ABS-CBN, murag nikalat man pud siguro ganini sa internet nga nagsunod-sunod ang mga trahedya sa Pilipinas. And last nahitabo sa Pilipinas nga pinakagrabe nga murag ang tibuok kalibutan ang naka-witness ang Yolanda nahitabo, no. O ang term na nakabasa nakalat sa internet is kanang grabe ang Pilipinas nasa state of judgment sa Ginoo. Grabe ka nganong gikan sa linog, bagyo na pod, no? So inana ang nahitabo niya. Sige ko dwell sa mga current events ba. The Lord leads me to read 10 plagues of Egypt, no? 10 plagues of Egypt, and nakadungag pod sa kong output katong isa ka preacher sa camp. Yapo siyang na-share ang 10 plagues of Egypt. So this time, karong kabuntagon mga igsuon mo na tong topic, no, the 10 plagues of Egypt. Kung ang gina-request ang tanan, kung naamoy Biblia, pwede ba nato manindog ta? No? 7 verses ang ato ang pagbasahon karong kabuntagon. 7 verses, no? Nagbutang ko sa Facebook, Advanced Reading, chapter 5 to 12. Sa Exodus, hopefully na nakabasa, no? Ang ato ang text karong kabuntagon, 7 ka buka, pero dili siya pare-pareha og lugar. Siya pare-pareha, di sila lang sunod. Number 1, kung naamoy Bible, napunta diri. Exodus chapter 5, verse 1, Afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh,
Thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness. Tapos next passage, Exodus chapter 7, verse 16. And you shall say to him, the Lord God of the Hebrews has sent me to you, saying, let my people go, that they may serve me in the wilderness. But indeed, until now, you would not hear. Third verse, Exodus chapter 8, verse 1. And the Lord spoke to Moses, go to Pharaoh and say to him, thus says the Lord, let my people go, that they may serve me. Fourth verse, Exodus 8, verse 20. And the Lord said to Moses, rise early in the morning and stand before Pharaoh as he comes out to the water. Then say to him, thus says the Lord, let my people go, that they may serve me. Verse, Exodus 9:1, then the Lord said to me, go in to Pharaoh and tell him, thus says the Lord, God of the Hebrews, let my people go, that they may serve me. Tapos, Exodus 9:13, then the Lord said to Moses, rise early in the morning and stand before Pharaoh and say to him, thus says the Lord God of the Hebrews, let my people go, that they may serve me. Next, last, Exodus 10:3, so Moses and Aaron come in to Pharaoh and said to him, thus says the Lord God of the Hebrews, how long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go, that they may serve me. Amen? So may the Lord bless the reading of His Word this morning. Pwede ba ta magduko sa tuwang mga ulo, piyong sa tuwang mata? Ginoo, we come into your presence this morning with an expectant heart. Lord, amo ang gina-offer, ang amo ang mga kasing-kasing, ang among mga huna-huna, karong kabuntagon. Amo ang gi-choose nga maminaw sa imong pulong karon, Ginoo. And Lord, ikaw maga-open sa among mga spiritual ears, spiritual eyes, nga ready mo dawat sa imong Bible principles, Bible truths na amo ang mapaminawan karong kabuntagon. Ikaw magauban, ikaw magagamit sa imong servant karong kabuntagon, Ginoo. Panalangin ang matagusa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige. I am sure that most of you have read the story of the Exodus. Exodus. No? Pag mayroon kag Exodus, particularly about Egypt. O kung mayroon kag Egypt, kung sa'yo makita sa Egypt? Pyramid. No? Israel has been saved or had been slaves in Egypt for 400 years. Driven and abused by the power of Pharaoh to build cities, pyramids that would be a monument to Egyptian power and gods for many centuries. And when we talk about Exodus, one person will be remembered. Mas kinsa na siya? Si Moses, a man that figures prominently in the Bible. Isa sa mga pinakasikat sa Biblia. And our time, i-connect na to siya sa ato ang panahon karon ha, is similar to the time of Exodus and Moses. No? People are in bondage. But the Lord has one desire to His people, that we may, or that is, people may learn to worship and serve Him best. Amen. Mao na ang ato ang that's why ang tanan natong ginabuhat mga igsoon karong mga panahon na, it's an act of worship sa Ginoo. Tama ba ko? No? No, ang muhang pag-ilis, kay mo simba ka, simple lang kayo na, it's an act of worship. No. So, kung tanawon nato sa atong passage this morning, daghan kayo og na-emphasize nga statement. No, let my people go, or let go. And out from the different verses we read, I want to share to you the topic entitled, Free to Worship. You are free to worship. No? You are free to worship. Kung pansino nimo sa Exodus chapter 5 verse 1, Exodus chapter 7 verse 16, na ay word dito nga wilderness, na ay word dito nga desert, no? What does it mean? Sibot pasabot ato. No, ang but pasabot sa wilderness or desert is means solitary place. No, it's a solitary place, it's a place of being alone, it's a place nga mingaw, wala kay kauban. No? No, so kung mingon ka og solitary place, it symbolize something. No, it's a place of meditation. Di ba? Alangag baka meditate ba rin kag daghang tao?
tumagyog ka makameditate nga nang ikaw ra isa. Say ganit ginapatulog pa nato si Mrs. ang atuang anak, atong mama, atong papa kay para maka-meditate ka sa Ginoo. And then when kag solitary place, it's a place of prayer. It's a place of communion. No, it's a place of intimacy. Mo worship ka sa Ginoo, no? And then it's a place of inner fellowship. So let us establish a solitary place of intimacy with the Master. No, ingon pa siya, mo nay punto sa atuang gibasa. So in short, ato mo establish daw tag personal relationship sa atuang Ginoo. Di lang daw Domingo. No, so our study this morning will start from chapter 5 to 12. So ato ni siyang i-scan, hinay-hinay, and we'll search some applications sa atuang daily life. No? Let's start to study chapter 5. Unsay nakabutang sa chapter 5, kung nakabasa mo aning 10 plagues, 5 verse 3, no? Naay kuman ang Ginoo kay Moses, particularly sa kay Pharaoh, nga magkaroon og 3-day journey ang mga Israelites to hold a festival for the Lord sa wilderness. And then ang nahitabo, no? Dili musugot si Pharaoh. Giwarningan si Pharaoh ni Moses, no, sa Ginoo, pinaagi kay Moses nga kung dili minimutugtan, naay moabot na plague or sword sa Egypt. And ni-complain si Pharaoh, pila gud mo kabuok, no? Milyon mo nga naa diri sa Ehipto. Kung musugot ko nga muuban mo or muhawa mo, mulakaw mo kay naamoy festival sa wilderness for 3 days, walay mahitabo nga sa proyekto sa Egypt. Ang pending nga mga kuan dito, sa naitawagan na mga pyramid, dili mahuman. No? So it means si Pharaoh, dili siya musugot. No? No income, no profit, no production. So ang nahitabo, Pharaoh's accusation, ay mga tamad maning mga Hebrews, dungagan nato ang pabugatan pa nato ang ilahang mga trabaho sa pangadlaw-adlaw. Application. Hinahinay ta mo apply ha. The devil may accuse God's people are lazy. Usahay, makabantay ka, si Satanas naga-inject sa imuha og lies. Tamad ka! Dililigi ka naga-pray. Usahay ra ka nagasimba. Di ko nakita si mo nag-ampo. Usahay ra ko mutawag sa ako. Nag-inject si Satan. Ay, murag, bugnaw masiguro gyud ko, di na lang gyud ko mo padayon sa kong pangalagad sa Ginoo. Nag-inject si Satan sa imo. No? Pharaohs here typifies, it's a type, it's a representative. Ang Pharaoh diri, it's a representative of the God of this world, which is Satan. Ang Egypt typifies or nag-represent about sa world. And Israelites typifies kita. No? Kita. And then, ang pangutana diri karong kabuntagon, do you believe in lies? Mutuo ba daw ka sa mga bakak ni Satanas sa imuhang kinabuhi? Nakatisting na ba mo gipamakakan mo ni Satanas? Nakatisting na mo? No? Namakak si Satanas sa inyo. Munghong. And then, ang nahitabo, resulta, Pharaoh was imposing more harder work. Instead na ginatagaan sila atong straw, muraog kanang sa basakan gani, kanang sa farm, kanang pipurma para mahimong basket. Kay na sila'y kuta kada adlaw nga mga bricks na ilahang dalahon. Wala, sila'y mag-provide. Pangitao na nila. Basta dili maubos ang kota, mabuhat nila ang kota kada adlaw. And then, ang nahitabo, no? Recipient of the blame, kay tingala naman ang mga Israelites nga bukat na kailahang trabaho, ipasangin lang si Moses. Moses, unsa man imong gibuhat? Ni duol manggug ka kay Pharaoh, tan-awa ang nahitabo sa amua. Bukat na hinuon ang amuang mga sana task karong kabuntagon, no? Karong adlaw. So, kung tanawon nato diri, chapter 6 verse 1 up to 6:8, makita nato ang Ginoo nag-comfort sa Israelites, no? Sa ingon sa Ginoo, God said, with my mighty hand I will let the people go.
I will show to them I am El Shaddai. I will give freedom from slavery. I will redeem you. I will take you as my own. I will be your God. No? Application, mga igsoon. No? This reminds us nga ang Ginoo is a God of promise. Hello? Hello? No? According to Charles Swindoll, ang Biblia, kung ato na siyang i-apply karong mga panahon na, ang Biblia na ay nakabutang 7,000 promesa ang Ginoo sa imuha. And it's the same promise, kung ni-promise ang Ginoo nga luwason ang mga Israelites, it's the same with you. Hello? No? So, back to the story, people's response, tungod kay bukat na ilang trabaho, na-discourage. Hard up. No, the more hinon sila na in bondage. They are in bondage. And si Moses, ni-clarify sa Ginoo, Lord, if Israel won't listen, pero won't, kung dili man gani maminaw ang mga Israelita sa ako Ginoo, how much more si pero dili na maminaw sa ako. Diri pod mga igsuon, nakakita po kog application sa ato ang mga kinabuhi. Kung ang mga anak sa Ginoo, ang church, dili maminaw sa iyang pulong, dili maminaw sa Ginoo, how much more ang kalibutan. Hello? Do we get the point? Kung kita manggani nga personal nagsimba, nag-alagad sa iya, dili manggani na 200%, ginaobey ang pulong sa Ginoo, how much more nga dili na to madala tong mga silingan. Atong mga paryente, atong mga kauban sa opisina, no? Ang atong target for evangelism. Kita pa manggani, badlungon pa ta. How much more? Mudala pa ta. Basi ang atong madala pa hinon, badlungon pod. Hello? No? Kuha ba nato ang puntos? Next. 7 verse 10, nakita na po nato. Second appearance ni Moses to Aaron, kay Pharaoh. Unya, kung tanaw na to diri ang Ginoo ni demonstrate og initial, ipakita ang iyang power, pinaagi sa staff ni Aaron. Nahimong bitin, o nagpakita po ng mga magician ni Pharaoh, nahimo pong bitin, nag-away. Pero to cut the story short, gikaon lang sa staff ni Aaron ang mga bitin sa magicians. No? Makita nato dito ang pulong sa Ginoo, ang power sa Ginoo. Verse 16, chapter 7, God said, na repetition of requests. Nibalik na po ng Ginoo ng hangyo, pinagi kay Moses, let my people go so that they may worship me. So that they may worship me. O kung tanawan na ito mga igsoon, because of Pharaoh's hardened heart, tungod kay gahi kayong kasing-kasing ni Pharaoh, diha ang Ginoo ni allow 10 plagues to arise in Egypt. 10 plagues to arrive in Egypt. Akong nastadihan, the word 7 is a perfect. The word number 6 is a number of incomplete. And the word 10 is the number of completion. Pag moingon ka og 10, it means complete. 10 plagues, it means complete punishment sa Ginoo sa mga Egyptian. Moingon kag 10 laws, 10 commandments, it's a complete balaod sa Ginoo. Walay kulang. Moingon kag number 10. No, it's meaning niya 10. And kung tanawan nato, let us remember one thing this morning, that ang plague sa Egypt were not just an ordinary story that God used to judge Egypt. Ma-remember na mo, bata pa maminaw mi kay Ate Marinette sa 10 plagues, excited kay mi maminaw, kay di man mahuman sa isa lang ka children's kuha na mo Sunday school. O kung tanawon ka, gwapo ka siya na story. And sometimes tanawon nato ni, basahon nato ni sa Biblia, parte sa Biblia, tanawon nato ni, mura lang siya storya. Para deep inside the eye, naagyoday siya yung mensahe. No? Dili lang siya to judge Egypt and to show His power to deliver, but those plagues carry a powerful message right to the front door of their hearts and also ours karong panahon na. Hello? And what are the 10 plagues of Egypt? Number 1, waters of the Nile River were turned into blood. Groups of frogs are everywhere. Mosquitoes and sa babasa ni, gnats covered the land.
Flies covered the land, cattle got sick and died, boils broke and both man and beast, hail which destroys, more crops, locust, thick darkness that covered the land, except the land of Goshen, and the firstborn sons died. No? Inana ang gahom sa Ginoo. Kung masuko siya. O kung tanaw na ito, igsuon, God's purpose of the plagues was not only to secure the release of the Israelites from bondage in Egypt, but also to make Himself known to the Egyptian nga siya lang yun ang tinuod nga Ginoo. For Egypt, ang mensahe sa Ginoo, I am God. But to the Hebrews, ang mensahe sa Ginoo, I am your God. So kung i-apply na ito na kay Satanas, ang punto, Ginoo ko. Pero sa atuwa ng mga Kristohanon, ako ang inyong Ginoo. Hello? No? Each of the 10 plagues was also an attack, one by one, to the false idols of Egypt. No, dili lang siya to show nga ang Ginoo gamhanan, but also gialaw ni sa Ginoo para mahimong insulto sa mga Diyos sa Egypt. No? Tungod kay gahi man kayo si Pero, nagpadala number 1 o plague number 1 si God, which is water turn into blood. No? Ang punto aning plague number 1, mga igsoon, this is an insult to their God. Ang pangalan niya, Happy. No, naay Diyos ang mga Egyptian, ang pangalan niya, Happy. He is the God of the Nile. Ang dako nila nga river sa ilaha dito sa Egypt, the Nile River, kung sa tuwa pa diri, Davao River. Naa daw Ginoo nga nagpuyo dito. Ang pangalan niya, Happy. No? And was also known as the Spirit of the Nile. Tapos, ang ikaduhang Ginoo nga ginainsulto sa ato ang Diyos, no? Si Osiris, the God of the underworld. O kaning mga Egyptian, nagatuo sila nga ang river, mauna ang bloodstream ni Osiris. Tapos, ang Egyptian nag-worship sa Nile God as their daily source of life and sustenance, since it was the waters of the Nile that watered their crops and gave them water that was necessary for drinking, cleaning, and bathing. So sa kadakuan ni sa paan ni mga igsuon, mao ni ang sources nila. Inom, kao, asa na kanang mangligo, diha sila balaan sa ilahang sa paa. Kay naay Ginoo diha. So insulto na, no? Ginsulto na sa Ginoo. Gihimo lang siyang dugo ang ilahang Ginoo nga sapa. Efeko pero gipakita sa Ginoo ang first plague. Pero ang epekto kay pero wala na tarog. No? Isa ingon sa verse 23, neither was his heart moved by this. Wa siya nahadlok. So, application mga igsoon, if you know that God has made clear to you what you need to do, or maybe say or stop doing whatever it might be obedient. Don't allow your heart to become hardened, because it will bring judgment upon yourself and your family. Kung ang Ginoo ni sulti sa imo, ayaw na anak. Kung ang Ginoo ni sulti sa imo, buhatan ni. Kung ang Ginoo ni sulti sa imo nga, kini ang imuhang pagabuhaton, mo ni ang imuha, buhata. Kung nisulti siyang ayaw buhata. Be obedient. No? Dapat dili na daw mapariha kay Pero, or else mabot ang panahon nga i-judge ta sa Ginoo. Kagahi ni mo gulo. Na-remember na ko tong illustration ni Pastor Johnson, tong about sa sheep. Para lang yun siya mutaga, mo sige nabuhat. Balian. Ayaw hulata nga balian ta. Ako na balian ko physically. No? Na-disgrasya yun. No? Anyway, consequence. Kay wala na tarog si Pero, plague number 2 niabot sa Ehipto. Which is unsa? Groups of frogs. No? Kining plague number 2 is an insult sa Egyptian god. Ang pangalan niya Pita. Egyptian frog god. O si Hekt, god of fertility of Egypt, which regulates the sounds of frogs. So imagine ka, ang Ginoo nila gihimo lang instrumento sa Ginoo para sila samuk-samukon. Inana ka powerful ang ato ang mga Ginoo.
ang ato ang Ginoo igsoon. Pharaoh's request, unsay ang request niya kay Pharaoh? Please, Moses, kuhaan na gyud ning frogs diri. Dili na mo makaya. Unya, unsay deception ni Pharaoh, verse 15, chapter 8, refuse to let go of the Hebrews after relief. Kay nanghangyo man si Pharaoh kay Moses, kuha, gikuha pud sa Ginoo ang frogs. Pero, after ato, pagtuo ni Moses nga i-let go na sila, wala. But still, gahi gyapon si Pharaoh, no? Wala niya gi-allow, wala niya gi-release ang mga Israelites. Na ako'y na-realize diri nga lesson. Application, this is true to us today. That after we receive God's answer on our prayers, the problem was over, we tend to forget God. Hello? Abog, napagani problema, grabe kayo mampo ba? Pwede apilan tanan. Dako kay problema, apilan tanan. Pero pag wala ng problema, mingaw na kayo. Nawala ang momentum. Nawala ang momentum, nalimot. Hello? No? Nalimot. Okay? So, result na pod. No, result na pod. Wala, gahi naman pod si Pharaoh. Invites another plague. No? Kay wala, gahi na pod si Pharaoh. Na po'y plague number 3. The plague of gnats. No? Related to mosquitoes. No? This was an insult to the Egyptian earth god named Seb. Ang pangalan na silang Diyos, Seb. O, ingon pa sa mga magician ni Pharaoh, chapter 8, verse 19, yang gi-acknowledge nga, this is the finger of God. In other words, which means this is God's own working. This is God's miracle. Imagine mo ana, magician na ni Pharaoh, giangko na niya o gi-acknowledge nila nga, ginuog yun nila ba? No? Pero ang reaction ni Pharaoh, wala na minaw. Verse 19, chapter 8. And ang consequence, nialaw na po ng Ginoo og another plague. Number 4, the group of flies. This was an insult to the Egyptian god. Ang pangalan niya, Su. No? The god of atmosphere. And God, nga pangalan nila, Sibub. Which means a sacred nga fly. O kung tanaw ni mo diri, verse 23, naay purpose ang Ginoo. Gisulti gyud niya ang purpose sa plague. Distinction between those who are God's people and those who are not. No? Kining verse 23, chapter 8, mga igsoon, this is the first plague in which God made a distinction between His people in the Egyptian. It is not known how the first few plagues affected the Israelites. Wala gisulti sa Ginoo kung atong mga plague number 1, 2, 3, kung unsa pod naabay epekto pod to sa Israelites. Kato na mga plague. Pero diri sa 4, gi-mention gyud sa Ginoo chapter 20 sa verse 23 nga kining plague number 4 para lang gyud sa mga Egyptian ha. Walay labot ang mga Israelites. Nakakuan gyud naagyoy division na hitabo, no? So God took care of inflict only to the Egyptian and leave His people unmolested. So application sa tuang mga kinabuhi na pod. God put redemption to His people and not from the Egyptian. So ang Ginoo nato ang serbisyuhan Ginoo, ang Ginoo nga muluwas. Hello? No? Ginoo nga muluwas. Tapos tunaw nato diri verse 25 chapter 8 na ay compromises. May tag compromises. Unsa itong meaning gani ana? Murag meeting halfway para magkasinabot mo, mag-meet mo sa mag-middle mo, murag na ay compromise mahitabo, maski dili unta pero sige na lang para magkasinabot ta. No, 2 compromises. Verse 25 chapter 8. Ang ingon ni Pero diha ayaw na lang mughawa. No? Pwede man mo sacrifice inyong Ginoo diri lang sa land sa Egypt. Ay na lang mughawa. Tapos verse 28 ningon siya diri, sige.
pwede na lang mumuhawa, pero ayaw lang palayo. Ayaw lang palayo. So, pero here, kung tanaw na to diri sa plague number 4, pero here is now starting admitting the existence and has felt the power of God whom he professed not to know. Hinahinay na siya na-acknowledge nga, kining Ginoo gyud sa ng mga Israelites, tinuod gyud ni ba? Powerful gyud ilang Ginoo ba? No? And the compromises Pharaoh submitted to Moses are basically the same compromises that the devil submit to God's people today. No, si Pharaoh ni compromise, mo bang kabubuton sa Ginoo sa ilaha? Unsay sugo sa Ginoo sa ilaha? Unsay sugo? Mugawas. Dili magpabilin dito mo worship. Mugawas. Pero ni compromise si Pharaoh, pwede man ka mo worship, ay lagawas. Or mugawas ka, dol lang. Ay lagay palayo. No? Ni compromise si Pharaoh. It's the same compromise daw, since Pharaoh here typifies Satan. It's the same compromise na gina-offer ni Satanas sa tuwa karon. Ayaw na laglakaw dito sa simbahan. Pwede na mag-worship dire. No? Ayaw kay palayo. Pwede man ka malakaw, ayaw lang kay palayo. No? Satan realizes that if he can get the children of God to compromise what God has commanded them to do, ultimately, he will gain an advantage and defeat them. Kung mo compromise ang tao, sa Ginoo, sa iyang pulong, ibig sabihin, you're half obedient sa Ginoo. And the land represents here, kiningon si Pharaoh nga, ayaw na lang mo worship dito, diri na lang sa land, sa Egypt. Land represents here territory. Teritoryo. Land represents an area of authority. For example, pag muadto ka og Thailand, napabay power ka dito? Pwede pa ba ka musumbong dito kay Duterte? Kung kanon ka dito? Dili. Kasi na sila balao dito. Na sila authority po dito. Dili ka pwede mag-isog-isog. It's the same idea sa atua. Kung naata sa teritoryo ni Satanas mga igsoon, dili gyud ta ka kuan. Mo nang kailangan ka mo gawas. The devil wants you in his territory so he may have an area over you. No, na siya touch sa imo. How? Pinagi sa influence. As long as he had them in Egypt, ang mga Israelites, they would not taste the promised land. No? Kini pa gani na idea, wala pa gani spy. Wa pa sila kay balong, ang promised land ay puno sa honey. Nagkuha ng mga milk, no, na mga milk. So kung naalang sila sa Egypto, mailabang ma-witness kung unsa kagwapo ang promised land? Dili. No? Verse 25, ang saibot pa sabot ani mga igsoon. Compromise ha. Verse 25, ang bot pa sabot ana, Satan does not mind you worshiping God on Sunday as you remain slaves sa Yaha. Hello? Today, Satan doesn't mind us coming to church on Sunday as long as we stay in the world all week long. Baliko na ako ha. Walay pakialam si Satanas kung gihatag nimo ang Domingo para sa Ginoo. Pero ang tibok si Mana iyaha. Siya mampod. Naglakaw mampugang bakang. Ni compromise sa kalibutan. Wala siya ipaki sa imong Domingo, sa imong oras karon. Hello? No? But God demands separation from the world. The same gyapon sa Israelites. Dili pwede magsagol, mag-worship ang Egyptian o Israelites, lahi gyud ta. Dili pwede magsagol ang unbeliever o believer, lahi gyud ta. Di gyud ta pareha Ginoo. Unsay gisulti sa Corinthians? 2 Corinthians 6:17. Wherefore, come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Separation. Hello? Tapos, to serve God, but stay in sin, is a compromise.
Maskin pag nag-serve ka sa Ginoo igsoon, pero ni compromise kamay lang mga sala, pwede okay ra ni, pwede siguro ni. Still disobedience. Okay? What does it mean sa compromise niya? Verse 28, katuningon siya nga, pwede man mo lakaw, pero ayaw lang kayo layo, ha? Sabot pasabot niya, the enemy doesn't want you to go all the way. Obedience to God. Dili niya gusto ni Satanas nga mo-obey ka sa Ginoo totally. Kung sa isugo sa ilaha, moadto sa wilderness. Ingag wilderness, layo gyud na sa Egypt. Mao na instruction. Pero ang ingon ni Pero, pwede man mo gawas, pero doon lang. Compromising. So, kung ang punto niya, pwede man ka mo-obey sa Ginoo, pero pwede ba ganang pinili lang? Pilian lang ko ang imong i-obey sa iya, ha? Ay lang ko tanan. Okay? The enemy, kung pwede ayaw na lang yun palayo, no? He is implying here, si Pharaoh sa Egyptian, sa Israelites, nga half obedience sa Ginoo. Na ako nakita nga quote sa Facebook, no, gi-post lang ni this week, gahapon masiguro to. Ang nakabutang dito is spiritual maturity isn't measured on how high you jump in praise, but how straight you walk in obedience. Wala gyud pakialam ko niluhod pa ka diha kada sa Domingo, taas pa imong kamot, ikaw pa'y pinakakusog diri. Pero kung makita sa imong kinabuhi nga wala ka nagdisobey sa Ginoo, that's not spiritual maturity. Hello? No? And kung tanaw na to, padayon ta sa story, Moses disagree si Moses, ayaw. Dili mi musugot pero, verse 26, kay ngano, kung diri mi mag-worship, ang Egyptian, detestable na sila, mabastos mo. Mabastos ang mga Egyptian. No? Unsay lesson diri? Another lesson na ako ang nakita diri is that, who among you, ayun pa siya diri, who among you live far from your churches? No? Kinsay nagpuyo, layo kay sa simbahan, tapos kumato sa simbahan, dugay ang biyahe, mugasto pamasahe, or your church facilities are poor. Ang atuang simbahan, mura lang siya bodega, ang atuang simbahan, gamay, uncomfortable, dili aircon. Ano yung application nato na kwandirya? Does it hinder your worship? No? Does it hinder your worship? Lord, di ko ka worship dito kay di man to aircon. Wapo mo simba sa downtown, aircon good. Hello. Pharaoh's deception, padayon ta sa story, still he refuses God's people to go. Application na pod. Always remember, one of the name given to the devil is being a deceiver. Mo-compromise ka, tapos musulti siya, ayaw na lang yung salig. Gilad na gihapon ka. Deceiver ang demonyo. For he is a deceiver of God's people. Tapos tungod kay gahi naman po si Pharaoh, plague number 5, the plague of livestock. This was an insult to the Egyptian god. Ang pangalan, Apis, god of livestock. No? Tapos diri na pod na plague, gisulti na pod sa Ginoo ang purpose niya sa plague, distinction between livestock of Israel and the Egyptian. Distinction between the properties of the Israelites and the Egyptian. And what happened? Not one animal belonging to the Israelites died at the time. Walay namatay. Egyptian lang. The result, Pharaoh still refuses to let the people go. Kahit yun ni si Pharaoh ba? No? Plague number 6, niabot na po ang another plague, the plague of boils. This was an insult to the Egyptian god. Ang pangalan na po niya, Tipon. No? Wind god of Egypt. Ang resulta, he would not listen to Moses and Pharaoh. So ang consequence, another plague na po, hailstorm. Insulto na po sa ilang Egyptian god. Ang pangalan niya, Shukapra. Egyptian sacred beetle. No? Then, gisulti na po, verse 16, naa na po'y purpose ang Ginoo. Ipakita na ko akong power.
i-proclaim nako ang pangalan, nga ako ang Ginoo nga tinuod. Kung tanawon nimo pod mo verse 27, si Pero diri ni acknowledge nga nakasala siya. I have sinned. But another compromise na pod ang gihatag ni Pero sa Israelites. Don't stay any longer. Pwede panghawa na mo, ay na mo pabilin. Ayon na mo hawa na Moses. Ay napakita sa ako, kay mapakita pa ka patyon yung ganako. Pero natingala ka after ana verse 35, ni harden na pod ang kasing-kasing sa Pero, wala na pod niya gipagawas sa mga Israelites. And then another na pod nga plague, number 8, locust. Insult na pod ni sa ilahang Ginoo, ang pangalan niya Seb and Shu. Nya gisulti na pod diri ang purpose niya nga ipakita nako akong gahom, isulti sa tibuok sa next generation. Na ako'y implication diri ba? Dapat yun ay ang ato ang mga anak madala sa simbahan. O dapat yun ang amahan o inahan, Kristohanon yun. How can you share kung unsa ka Ginoo nga ato ang giserbisyuhan karon sa next generation sa imuhang anak kung ikaw wala ka nag-serve karon? Saya. Hello? No? Kay gutanaw na to diri 10 verse 2, for the next generation isulti kung unsa ka powerful ang imuhang Ginoo. And ang question na po ni Pero, kinsa may kauban niyo Moses? Kumulakaw ka. Kinsa na ba kauban nimo? Moses, ang response niya, the young, the old, the sons, the daughters, flocks and herds. Pero ni compromise na po si Pero. Pwede ba nga mga lalaki lang ang imuhang ubanon? Ibilin lang ang mga babae, mga anak, ang mga properties, lalaki lang. Application. How many men are there in your church? Or in our church? Pila ba kabuk lalaki ang naalang sa tuwang simbahan? How active are they in the ministry? Are they one who are always present in the church? Or in vice versa, ang mga papa lang ba diri ang wala, pero ang asawa nagsimba, ang anak nagsimba? Always remember, Satan loves to divide your family. Family's commitment, vision, and focus. God's intention, verse 12, Genesis 12:13, is to bless your family. The same promise kay Abraham, all the families of the earth will be blessed through you. Satan was saying here that don't take a stand in the gap of your family. No? Don't take stand. Kung tanawon nato na ay mga verses sa Bible nga ni stand sila in the gap in behalf sa ilang family. Si Moses, Numbers chapter 12 verse 13. Si Moses ni pray para kay Miriam katong nirebelde siya unya nagkaroon siya og leprosy. Ni pray si Moses. Si Noah ni stand in the gap sa iyang family. No, how about kita? Do we pray for our families? Hello. Second, acknowledgement ni Peros, padayon ta sa story. Kaduha na pod, nisulti na pod siya, verse 16, nakasala na pod ko. And kung tanaw na to niya, deception na pod, verse 20, nigahi na pod yung kasing-kasing, another plague ni abot, darkness. Thick darkness. This was an insult to the Egyptian god, ang pangalan niya, Amen-Ra, the sun god of Egypt. And kung tanaw na po na to diri, ni compromise na po si Pharaoh. Go, but leave your flock and herds. Ganiha, kung tanaw na to ang transition, lalaki lang yang gialaw. Karon, pwede na niya ialaw ang babae, ang imong mga anak, pero bilin ang imong mga properties diri sa Egypt. Ha? Naay kwan. Application na po. No? When we compromise God's word and ways, we put ourselves in bondage to Satan and the world. Satan is desiring us not to obey God's word totally, or at least mo compromise lang. Mo maginay kuan ni Satan goal nga dili gyud nato ma-obey ang pulong sa Ginoo. Or kung ma-obey man, gamay lang, pipila. No? Total commitment to Christ leaves no room for compromise.
nanabay time nga ni promise ka sa Ginoo, Lord, I will follow you. Pero kung mo-follow ta sa Ginoo, wala gyuday room for compromise. Walay room for compromise. Hello. How not to compromise, mga igsoon? Tagaag tips. Nay tips. Confront evil with God's word. Kaya kung tanaw na to, every compromise nga i-offer ni Pero kay Moses or sa Israelites, musulti gyud si Moses, the word of the Lord says. Dili gyud pwede, pero kay ang pulong sa Ginoo nisulti gyud siya nga kaming tanan moadto gyud mi sa disyerto. Dili gyud pwede mahitabo na imuhang una-huna. No? There is always God will never compromise to the devil. There is always victory that comes when we refuse to compromise. Di ba? There katong nagfasting si Jesus for 40 days. Gi-attempt siya ni Satan for compromise. Ginugod siya. Simple raman kay itong iyang request. Pwede man nimo iambak imong sarili o Ginoo bitaw ka? Compromising. Gibuhat ba sa Ginoo? Wala. But gidepensahan niya og pulong sa Ginoo. Reflection. Pila ba ka verse ang ato ang na-memorize? Sa panahon na takihon ta ni Satanas, ato ba tong masulti nga verse sa atuang kasing-kasing? Na-remember na mo amuang kuan, ang amuang devotion na mo gahapon siya, Ati Lovely. Kinsay na itab diri, tablet. Ha? No? Kitang tanan natay tablet. No? Tablet sa pulong sa Ginoo na simong kasing-kasing. Yan ang gimarka. Every basa nimo sa pulong sa Ginoo, memorize sa pulong sa Ginoo, kinabuhi sa pulong sa Ginoo, gisulod na simong kasing-kasing. Hello? No? And then, kung tanaw nato diri, Moses, naging victorious siya diri na side sa scripture because he uses God's word. Natapos, kung tanaw nato diri, unsa to'y compromise ni Pero, pwede mo mulakaw, ibilin lang inyong properties. Pero si Moses, ni-disagree na pud. No? Verse 25, chapter 10, our flocks is for our offerings, for our sacrifice, and for our worship. Application. The devil doesn't want us to give our tithes, our offerings, pledges, and love offerings to the Lord. Kumusta ang imuhang mga offering sa Ginoo? Nahatag? Ang 10% importante. Nahatag? Nahatag. Base og diha ta bandage ni Satanas. Hello. Pharaoh's threat na po si Pharaoh, chapter 20, verse 28, go, I don't want to see your face again. Lakaw na gid mo, sa muka gid ninyo, oy. Pero kay negahi naman po diyang iyahang kasing-kasing ang final plague niabot sa Egypt. The firstborn, no, will die. O kung tanawon nato ni, this was an insult to Pharaoh himself because they also considered Pharaoh as their God. Ang tanan isulti ni Pharaoh balaod. Ang tanan isulti ni Pharaoh balaod, no? So ang remedy kung tanaw nato diri kay tungod, di ba, ang kinamagwangan mo magyud na yung successor sa lingkuranan as Pharaoh. Pero kung tanaw nato diri mga igsoon, ang remedy sa the plague of the firstborn is verse 13 chapter 12, the blood. Magpatay og karnero, ang dugo ibutang sa purtahan sa inyohang balay. The blood here typifies Christ's blood in the cross. Nagpakamatay si Kristo. Kung i-apply nato na sa tuang kinabuhi karon ha, nagpangamatay si Kristo sa cross para sa imuha. Ang iyang dugo, iyang shed, no, para lang yun, isave ka niya. Sa ilahang panahon, during the 10 plagues, dili masave ang ilang household. If walay blood of the lamb sa door sa ilang balay. Sa atuang panahon, o sa New Testament, dili ta maluwas sa kasuko sa Ginoo, diri sa kalibutan, kung dili nato siya dawaton.
Gidawat ba nato? Hello? No? John chapter 1 verse 29, ingon siya, Behold, there is a Lamb of God who takes away the sins of the world. No? Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Naana ba nay dugo ni Kristo ang imong kasing-kasing? Ang imong kinabuhi? Nga kumuagi sa Satanas, dili gyud ni mahilabtan kay anak yun ni sa Ginoo. Hello? Why the Lord wants His people to be free? He desire for everyone to be saved. Gusto gid na ang mo gini kasing-kasing sa Ginoo nga ang tanan maluwas. For both Israel and us to receive the privilege of worship and service. How can they worship the God na ato ang giserbisyuhan karon kung nagpabilin pa sila sa kalibutan? Kung nagpabilin pa sila sa Ehipto, dili nato ma-experience ang pribilehiyo nga musyagit, mukanta sa atuang buhi nga Ginoo. And number 3, God wants His people to serve Him with freedom. Kanang dili na gyud ka bondage ni Satanas. Conclusion. In our world today, mga igsoon, we live in a culture that has many replacement for God. Mura putag nagpuyo karon nga posible mahimutang Egyptian. Posible naatay Ginoo ginasimba. Way labot, maliban sa Ginoo. What are the examples? There is a God of convenience and choice. Convenience. Hayahay. The God of business. The God of tolerance which refuse to make any judgment. Tolerate. Ugsala. The God of family that chooses to spend time and money with family members over God or to His people. The God of food that demonstrates itself in overfilling our tummies. The God of recreation that demonstrates itself in choosing times of pleasure over the worship of God. Kung napa ko'y nabasahan gani nga statement, posible kanaging Domingo, usahay mahimo na tong dagad sa dagat. Kaya ang uban sa atuwa, di mo simba kay matog dagat. Dagad sa dibu, kay Domingo di dibu apilan. Sa pamamanggad, pwede nato siya i-apply. Naabay, pangutana mga igso, naabay God na ni-replace atong Ginoo. Even today, God is saying, not to His Israelites lang, even today, let my people go so that they may worship me. Freedom with a purpose. We are freed so that we can serve. We are set free so that we can worship. Na ang pangutana, how can God accept our real worship to Him if we are still in bondage in the spiritual Egypt? How can we experience nga nisulti ang Ginoo, let my people go, kung atong unahuna naapa sa kalibutan? Padulong lagi taog langit, kauban nato ang mga Kristohanon. Pero ang atuang mata ug atuang nawong naapa sa kalibutan. Sayang nga, sayang kayo. Pero nagasimba ka ha? Nagapray ka. How can ang pulong sa Ginoo sa atua nga mafrita para mudaig sa iya, mao man ginayang purpose sa atua, kung kita man we are still in bondage. Hello. The word of the Lord, nagstorya sa imo karong kabuntagon. I'm requesting everyone to please stand.